Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlay dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas sa kanyang mga bisig. Pinangangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Natili si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay almost tapos na tayo sa ating paghahanda, sa ating novena para sa paghahanda sa Kapaskuhan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga pagbasa ngayon, mula sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa, ay nagsasabi about sa kagalakan. Awit ng 2 babae na pinagpala ng Diyos, na tiningnan ng Diyos na kanyang awa. Si Hana na ina ni Samuel, at ang ina ng ating Panginoong Jesucristo na si Maria. Sinabi ni Hana, idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang binigay sa akin. Kaya naman po inihandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ating matatandaan na si Hana sa Old Testament ay isa ding babaeng baog. Hindi siya nagkaroon ng anak noong una. Ngunit dahil sa kanyang panalangin at dahil sa awa ng Panginoon, siya ay nagkaroon ng anak. Tiningnan siya ng Panginoon ng mata ng awa. At ang ating mahal na Birheng Maria, ang kanyang awit na ito ay after siyang during na kanyang bisita sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ang kanyang pinsang si Elizabeth din ay baog at nasa advanced na age at hindi na sana magkakaanak. Ngunit ang Diyos din ang tumingin ng awa sa kanyang pinsang si Elizabeth at nagkaroon ng anak. Ang awit ng ating mahal na Birhen ay isang awit ng papuri, isang awit ng galak dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa sinimula na ng Diyos na tupdin ang kanyang pangako ng kaligtasan para sa bayan ng Israel at para sa buong sangkatauhan. Ito ay awit ng papuri sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos na walang limits, pag-ibig ng Diyos na walang bayad, pag-ibig ng Diyos na
pwede nating takbuhan sa bawat sandali ng ating buhay. Ngunit, ang awit din ng ating mahal na Birhen Maria ay awit tulad ng mga propeta noong unang panahon. Ito ay isang prophetic song. Pag sinabi natin isang prophetic song, ito ay naglalaman ng mensahe. Ito ay naglalaman ng pagbatikos sa sitwasyon, maging ito man ay sa moral na buhay ng mga tao o maging sa espiritual na buhay ng mga tao o ang kanilang pagtupad sa misyon ng tao. Kaya nga ang awit ng ating mahal na Birhen Maria ay nagsimula, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tanging sa Diyos lamang dapat nagagalak tayo. Tanging sa Diyos lamang sana ang ating papuri. Tanging sa Diyos lamang sana tayo nagkakaroon ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan. Tanging sa Diyos natin ito makukuha. At ang kasunod na mga parte ng awit, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Ito ay maaaring patungkol sa ating mahal na Birhen Maria. Nilingap niya ang kanyang abang alipin. Na ang Diyos ay nagkaroon ng awa sa kanya, binigyan siya ng privilege sa kabila ng kanyang pagiging maliit, sa kabila ng kanyang pagiging simple, sa kabila ng kanyang pagiging hindi importante. Isa sa mga prophetic message ng awit ng ating mahal na Birhen Maria ay ang ibinigsak niya ang mga hari mula sa kailang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Makikita natin ito kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga baog na babae. Ano ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos, sa mga disadvantage sa society. Ating makikita na ang Christmas, ang celebration ng Christmas, ay hindi isang celebration ng feel good. Na dahil sa Christmas ay tayo nagagalak sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo ay nagkakaroon ng reason na magpunta sa simbahan para sa simbang gabi. Kaya nga, kung makikita niyo sa Christmas, ito ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Tayo ay nagigising ng maaga upang pumunta sa simbahan, upang makauna tayo sa upuan, o maging ang iba ay pumupunta sa simbahan kasama ang mga kaibigan at doon sa labas na lang nagkakwentuhan dahil mayroong feel-good na effect ang Christmas. Ngunit ang Christmas ay hindi isang bagay na escapism. Ibig sabihin, ito ang dahilan ng ating pag-escape, paglayo sa mga realidad ng ating buhay. Ang celebration ng Christmas ay hindi ganoon. Hindi natin nakakalimutan na sa kabila ng kagalakan ng Christmas, sa ating papuri sa Diyos, sa Kanyang ginawa sa atin, ang mga problema na ating na-experience. Hindi natin nakakalimutan dito sa Luzon na dahil tayo nagagalak na mayroong trahedyang nangyayari sa Mindanao at sa Visayas dahil sa Bagyong Odette. Hindi natin nakakalimutan dahil sa galak ng simbang gabi at Christmas na maraming mga Pilipinong naghihirap. Ang celebration ng Christmas is not a form of escapism. Hindi ito dahilan ng ating pagtakas sa realidad ng ating lipunan, sa realidad ng ating bansa at sa realidad ng ating komunidad na ginagalawan. Ang isa pa sa sinabi ni Maria ay binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at
pinalayas niyang wala anuman ang mga mayayaman. Ang mga nagugutom o ang mga mahihirap noong kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo, kapanahunan ng ating mahal na Birhen, at noong unang araw sa bayan ng Israel, usually, nagre-refer sa dalawang grupo. Una ay sa mga balo, wala na mga asawang babae, sapagkat wala silang avenue, wala silang paraan upang kumita, wala silang status sa society, kaya sila mahirap, ang mga babaeng balo. Ang pangalawa ay ang mga orphans, ang mga wala ng magulang, ang wala ng mga kapamilya, sapagkat sila din ay disadvantage sa society. At kapag sila ay disadvantage sa society, sila ay target of violence, target ng injustice, target ng institusyon, ng structure na mapanlupig. Ang parating biktima ng institutional injustice noong unang kapanahunan ng Israel ay ang mga balo at ang mga orphans. Mga ulila, wala ng mga pamilya, usually mga bata na wala ng mga magulang. Sila ang biktima, unang biktima ng inhustisya, hindi makatarungan sa lipunan. Ngunit ang pagiging anawim o mahirap, poor, ay nagkaroon din ng ibang form dito sa ating lipunan. Maaring hindi na ma-disadvantage ng society ang mga balo o ang mga orphans, hindi na masyado. Ngunit mayroong ibang form of poverties sa ating lipunan. Una-una, material poverty. Andiyan pa rin ang material poverty. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang mga mahihirap, mga nasalaylayan, mga nagikahos. At ang gusto ng Diyos ay hindi lamang sagipin ang ating kaluluwa. Ang pagsagip ng Diyos, ang pag-umpisa ng Diyos ng kaligtasan, ang pagsagip sa atin ay hindi lamang upang sagipin ang ating kaluluwa at dalhin sa langit, kundi sagipin din ang ating mga katawan. Sagipin din ang ating physical na katawan at ang ating mga material na katawan. Kaya ang Diyos, ang kanyang pagliligtas ay para din sa atin physical o material na aspeto. Ang pangalawang poverty maybe is moral poverty. Marami nang sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, na may ibang pagkakaintindi ng moralidad. Sa ating lipunan ngayon, kahit mababasa mo sa social media, mababasa mo sa diaryo, inyong mapapakinggan sa radyo, mapapanood sa telebisyon, na minsan ang pagpatay ay okay lamang. Mayroong pinatay. Makikita mo sa social media, may divided opinions. Magsasabi ang iba na kawawa, magsasabi ang iba okay lang yan. Nag-iiba ang ating understanding ng moralidad. Ang pagnakaw, okay lang yan. Tayo mga Pilipino, niluluklok pa ang mga magnanakaw. Yan ang problema. Ang ating moralidad ay nasisira. Kung ano ang tama ay nagiging mali. Ano ang mali ay nagiging tama. Ang understanding ng abortion, understanding ng euthanasia, same-sex marriage, at iba-iba pang mga issue ay naiiba na sa ating mga isipan. Ang mali ay nagiging tama, ang tama ay nagiging mali. At gusto din ng Diyos na sagipin tayo sa ating pagiging mahirap sa moral na aspeto. Ang pangatlong poverty ay intellectual poverty. Dahil sa kahirapan ng buhay, marami sa atin hindi nakapag-aral na maayos. Hindi nagkaroon ng oportunidad na makapunta sa paaralan, mag-aral
maybe hanggang high school o college. Marami sa atin elementary. At hindi tayo nahubog sa ating mental o intelektual na aspeto. At ang isa sa mga kalaban pa ng intellectual poverty ay naglaganap din sa social media. Fake news. Ito ay adding insult to injury. Marami sa atin ang hindi na nakapag-aral, ngunit may mga tao pa rin gusto tayong gawing bobo, gawing mas bobo sa pamamagitan ng paglagay ng fake news. Sa pagkumbinsi sa atin ng fake news, makikita natin na sa social media, maraming mga bagay-bagay na hindi makakatotohanan. Taliwas sa katotohanan. At tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga umiibig sa Diyos, mga umiibig sa ating mahal na Birheng Maria, tayo ay hindi lamang nagagalak dahil sa Christmas. Malapit na ang Christmas, tayo nagagalak. Ngunit meron din tayong prophetic mission. Ito ay ang makilahok, mag-participate sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Tayo'y mga misyon na ipalaganap ang mabuting balita. At tayo din bilang mga bininyagan ay may misyon na ipakita ang pag-ibig ng Diyos, ipakita ang awa ng Diyos, ipakita ang mukha ng Diyos sa mundong ating ginagalawan, sa lipunang ating ginagalawan, na tunay na naging tao ang Diyos sa ating lipunan sa pamamagitan ng ating buhay. Nawa sa ating patuloy na pagninilay, sa ating patuloy na pananalangin sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay maging tunay na liwanag sa kadiliman ng di makatotohanan sa ating lipunan. Nawa tayo maging pag-ibig sa lipunang ating ginagalawan na puno ng hatred at violence. Nawa tayo maging katarungan sa ating lipunang ginagalawan na puno ng hindi pagrespeto sa buhay ng tao at sa karapatang pantao. Tayo'y nagagalak, ngunit ating tandaan ng ating kagalakan ay dapat coupled din ng ating responsibilidad, ng ating misyon sa buhay bilang mga bininyagan, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa ating kapwa.